Natapos na ang palabas na Batang Kwapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Hindi na kinaya ni Edward ang kaisipan na dahil kina Paulo at Mar, patuloy na nagdurusa ang kanyang anak na si Ashley. Kaya't direkta siyang nagtungo sa kanilang bahay upang harapin ang kanyang ama at personal na humingi ng tulong. Naniniwala siya na kung nagawa ni Greg na makahanap ng paraan para kay Jasmine, tiyak na may magagawa rin siya para kay Ashley. Ngunit sa halip na habag, malamig na pagtanggi ang kanyang natanggap. Sinabi ni Greg na dati ipinagmamalaki ni Edward na kaya niyang pamahalaan ang lahat, kaya bakit ngayon ay nagmamakaawa siya na parang bata? Lalong nag-alab ang galit ni Edward. Ipinahayag niya na nais niyang malaman kung bakit napakahalaga ni Paulo sa kanyang ama, na lahat ay nagagawa para sa kanya, samantalang siya ay kailanman hindi tinulungan. Mariin niyang sinabi na hindi siya kailanman itinuring na tunay na anak. At sa sandaling iyon, ibinunyag ni Greg ang nakakasirang katotohanan. Hindi talaga bahagi ng pamilya si Edward, kundi isang pagkakamali mula sa nakaraan ni Rina. Tuluyang gumuho si Edward. Ang mga salitang iyon mula sa kanyang ama ay bumasag sa kanya ng lubusan. Ngunit bago siya tuluyang masaktan pa, sumingit si Paulo. Sinabi niya sa kanyang ama na tigilan ng malupit na pananalita at huwag nang saktan si Edward. Ipinahayag ni Paulo na kapatid niya si Edward at handa siyang ibigay ang lahat para sa kanya. Ngunit si Edward, luhaan na at basag ang puso, ay umalis. Sinabi niyang hinding-hindi na siya babalik, sapagkat ang tahanang iyon ay puno lamang ng kasinungalingan at mga lihim. Pagbalik sa ospital, hinarap ni Edward ang isa pang mabigat na katotohanan. Muling naging kritikal ang kondisyon ni Ashley. Ang kanyang puso ay tuluyang nadurog, hindi lamang dahil sa paghihirap ng kanyang anak, kundi dahil sa sugat ng pagtataksil mula sa kanyang pamilya. Iniulat ng mga doktor na nagkaroon ng impeksyon sa operasyon, dahilan upang lalong lumala ang kalagayan ni Ashley. Mariing ipinahayag ni Thea na gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang buhay ng kanilang anak kahit gaano pa kalaki ang halaga. Ngunit sa kanyang galit, itinuro niya ang sisi kina March at Paulo, sapagkat sa kanyang paningin, sila ang dahilan kung bakit nalagay sa panganib ang buhay ni Ashley. Wasak na wasak si Edward. Ang mga salitang narinig niya mula sa kanyang ama ay tuluyang bumasag sa kanya. Ngunit bago pa lumala ang lahat, sumingit si Paulo. Hiniling niya sa kanyang ama na tigilan ng malupit na pananalita at huwag nang saktan si Edward. Mariin niyang ipinahayag na kapatid niya si Edward at handa siyang ibigay ang lahat para sa kanya. Ngunit si Edward, luhaan at basag ang puso, ay umalis. Sinabi niyang hinding-hindi na siya babalik sapagkat ang tahanang iyon ay puno lamang ng kasinungalingan at mga lihim. Pagbalik sa ospital, hinarap ni Edward ang isa pang mabigat na katotohanan. Muling naging kritikal ang kondisyon ni Ashley. Iniulat ng mga doktor na nagkaroon ng impeksyon sa operasyon, dahilan upang lalong lumala ang kalagayan ng bata. Mariing ipinahayag ni Thea na gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang buhay ng kanilang anak, kahit gaano pa kalaki ang halaga. Ngunit sa kanyang galit, itinuro niya ang sisi kina March at Paulo, sapagkat sa kanyang paningin, sila ang dahilan kung bakit nalagay sa panganib ang buhay ni Ashley. Hindi na kinaya ni Edward ang bigat ng pagtataksil at kawalan ng pag-asa. Habang lalong lumalala ang kondisyon ni Ashley, lumapit siya kay Aldrin upang humingi ng tulong. Si Aldrin ang naging dahilan upang mailigtas ang buhay ni Ashley. At ngayon ay may utang na loob si Edward sa kanya. Nangako siya na anuman ang hilingin ni Aldrin, ibibigay niya. Kahit paiwanan ng pamilyang Torampo at tuluyang lumayo magpakailanman. Kasabay nito, hinanap ni Edward ang katotohanan. Sino ba ang kanyang tunay na pamilya? Ang hindi pa niya alam ay si Aldrin
At ang kanyang ama, ang mismong pamilyang matagal na niyang hinahanap. Ang ama ni Aldrin, ang minsang minahal ni Rina, ang lalaking nawala dahil sa pamimilit ni Greg. Nang ipagkatiwala ni Edward ang kanyang posisyon kay Aldrin Castello, nagbago ang lahat. Lalong lumala ang kondisyon ni Ashley, nangangailangan ng agarang operasyon. Dahil sa kakulangan ng pera, napilitan si Edward na humingi ng tulong kay Aldrin. Sa kumpanya, natuklasan niyang nakikipagnegosasyon si Aldrin sa isang karibal na negosyante. Nabigla si Edward, ngunit inamin ni Aldrin na kailangan niyon upang palawakin ang kumpanya. Matanda na si Greg Torampo at hindi na kayang pamunuan ang negosyo, kaya't maging ang mga empleyado ay mawawalan na ng silbi. Hindi matanggap ni Edward ang lahat ng ito, ngunit matapos siyang itakwil ng kanyang ama, wala na siyang ibang mapagpipilian kundi si Aldrin. Sa halip na tulungan, lalo siyang pinahiya ni Aldrin, sinabing madali siyang bitagin. Nauwi ito sa matinding pagtatalo, maging sa pisikal na alitan. Mariin na idineklara ni Edward na pagbabayaran ni Aldrin ang lahat. Sa gitna ng banggaan, natuklasan ni Edward ang katotohanan. Si Regina ay minsang iniwan ng isang lalaking nagngangalang Walter, na ngayon may sakit at nakaratay. Inilagay ni Aldrin ang kanyang ama sa isang nursing home sapagkat hindi na sila magkasama. Matapos ang isang aksidente, iniwan ni Regina si Walter at sumama kay Gregor Campo. Iniwan si Aldrin na nag-iisa at ang kanyang ama na pinabayaan. Hindi na siya muling tinulungan ni Regina, tuluyang kinalimutan. Mula sa kapabayaan na yon, isinilang ang apoy ng paghihiganti ni Aldrin. Dito nagsimula ang bagong yugto. Ang paghihiganti ni Aldrin, ang paghahanap ni Edward ng katotohanan, at ang pagbagsak ni Greg. Alam ni Aldrin na minsang naging magkasintahan ng kanyang ama at si Regina Torricampo. Ngunit matapos ang aksidente, iniwan siya ni Regina para kay Gregor Campo. Naiwan si Aldrin na nag-iisa. Ang kanyang ama na si Walter, pinabayaan ng lipunan. Hindi na siya tinulungan ni Regina. Kinalimutan siya sa loob ng maraming taon. Mula sa kapabayaan na yon, lumaki ang kanyang uhaw sa paghihiganti. Kalaunan, pumasok si Aldrin sa kumpanya ng Torampo, ngunit hindi alam ni Regina na anak niya pala si Aldrin. Ibig sabihin, magkapatid sina Aldrin at Edward. Nang ipinagbuntis ni Regina si Edward, hindi alam ni Greg na ang bata ay hindi kanya, kundi anak ni Walter. Kaya't ninakaw ang karapatan ni Edward at napilitang lumaki bilang bahagi ng pamilyang Torampo. Sa huli, nabigo si Greg na mabawi ang kumpanya sapagkat hawak na ito ni Aldrin Castello. Nagitngit si Greg dahil tinulungan ni Edward si Aldrin at nakipagsanib puwersa sa kanya. Samantala, abala si Paulo sa paghahanap ng paraan upang mailigtas si Ashley. Kung hindi agad maoperahan, tuluyan na siyang magiging baldado. Determinado si Paulo na hindi mapapako sa wheelchair ang kanyang anak, kaya't iniabot niya ang kanyang kamay upang tumulong. Sa wakas, muling nagsama sina Edward at Paulo laban sa paghihiganti ni Aldrin. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.